luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Verse 4, ang lahat sa lupay ikay sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Purihin po ang Panginoon sa hapong ito, sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw po, O Diyos, ang aming pupurihin sa hapong ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na tapat sa amin, Lord God. Sa kabila ng lahat, Panginoon, na marami po kaming pagkukulang, marami po kaming mga nagawang mga kasalanan, Lord, patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga karumihan, kasalanang nagawa, o sinasadya man hindi kasalanan, Panginoon. Patawarin mo nga po kami, Panginoon. At naway maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya sa hapong ito, Lord God. Ang kilos ng iyong banal na Espiritu Santo, ang isang manguna sa amin, Panginoon. Lord, pangunahan mo po ang bawat isa, Panginoon, na haharap sa iyo, Panginoon, magmula sa aming pag-aawitan, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang siyang patuloy namin itataas, Lord God. Ikaw ang siyang mamaluwalhati, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan, Panginoon Jesus. Lord, salamat po sa iyong kabutihan, katapatan sa amin, Lord God. At salamat po, Panginoon, sa mga nalalabi pang mga oras, patuloy po namin sa iyo pinagkakatiwala, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pangunahan mo nga po kami, Panginoon. Handa mo po ang aming mga puso, handa mo po ang aming isip, Panginoon, na makapokus kami, Panginoon. Lalo na po sa iyong mga salita na ihahayag ng iyong anak, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang hapong ito at higit sa lahat, ang lahat ng gagawin po namin sa hapong ito at maging sa pakikinig namin, Panginoon, ng iyong banal na salita. Tunay nga po, Panginoon, ito'y maging gabay namin, na siyang magiging lakas namin, Panginoon. Hallelujah. At Panginoon, tunay nga turuan mo po kami na hindi lamang kami tagapakinig mo, kundi magawa po namin, masunod namin ang kalooban mo, Panginoon, sa bawat sa amin, Lord God. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, sa iyo lamang binabalik ang lahat ng papuri. Masasalamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo at katapatan mo sa amin. Purihin ka, dakilain ka, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Sister Marlene. At ngayon naman po, ihanda natin ang ating mga kamay, ating mga bibig sa pagpuri sa ating Panginoon. At ngayong hapon, para sa ating praise and worship, pangunahan po tayo ng ating Sister Beth Albelda. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon ngayong hapon at nawa mabigyan natin siya ng mapangiti natin si Lord. Amen. Sa inanyayahan ko ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo. Sama-sama po tayong umawit at ideklara ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Lord. Giving everything, I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Hey, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know.
po Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Indeed, Lord, we can do all things through you by faith. Maraming salamat, Panginoon, na mapalad kami dahil kahit hindi ka namin nakita pa, ni minsan hindi pa namin nasilayan yung mukha, but we believe that you are the Lord of Lords and you are the King of Kings. That's why we worship you, Lord Jesus, sa aming kalagitnaan. Maraming salamat. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy na palalimin mo yung aming pagkakilala sa iyo. Palalimin mo yung pananampalataya namin sa iyo upang patuloy na lumalim din yung pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, and ngayong hapon, binibigay namin sa iyo ang aming buong buhay, buong puso. Sasambahin ka namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Maluwalhati ka sa aming kalagitnaan at maitaas ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Hallelujah. Lord, all that we have in our lives. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord.
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I breathe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Reason that I live, reason that I sing, Lord. I will worship. I will worship. Open your heart. I will worship Jesus. I will worship. Worthy our praises, Lord. We honor your name, Jesus. Yeah, hallelujah. Come on, hallelujah. Worship you, Lord, all that we have. Your goodness, God. Worship your faithfulness, Lord. We worship you for who you are. Maraming salamat, Panginoon, for in you we can do all things dahil kasama ka namin sa aming mga buhay. Maraming salamat for giving us this privilege and opportunity just to worship you with freedom. Panginoon, maraming tao ang hindi nakakaranas ng may kalayaan na sumamba sa iyo. At salamat dahil kami, Panginoon, ay malayang sumamba. Kaya hayaan mo, Panginoon, ang kalayaang yan ay magbigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Maraming salamat sa hapong ito. Continue to move upon our midst, O Lord, sa lahat ng aming gagawin. Let your name be exalted and be glorified. Dahil yun lamang ang naisin ng aming mga puso. Purihin ka sa iyong kadakilaan. Purihin ka sa iyong kaluwalhatian. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen at amen. 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 Thank you, Lord, sa presensya ng Panginoon ngayong hapon. Thank you, Sister Beth, sa napakagandang mga awitin. At ngayon naman po, ay darako tayo sa ating communion na pangungunahan sa atin ng ating mahal na pastor, Pastor Wilfred Almahar. Amen. Purihin po ang Diyos. Sige po, habang inihanda po natin ang ating mga elemento, ang tinapay at ang Diyos, ang tinapay na nagsisimbolo ng kanyang katawan, no, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ipatuloy po natin na inaalaala yung kabutihan po na ginawa po ng ating Panginoon. Kaya habang hawak po natin ang tinapay, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyo pong harapan at inaamin na kami po ay walang magagawa kung kami man ay hiwalay at malayo po sa iyo, Panginoon.
Kaya sa oras pong ito, patuloy po na linisin mo po ang bawat isa sa amin upang kami ay maging karapat-dapat, Lord, na tumanggap ng pinapait na ito, ng Diyos na ito, Panginoon. Kaya sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, gawin mo kaming karapat-dapat, Lord, dito po sa presensya mo na tumanggap ng mga pagpapalang ito, Panginoon. Kaya maraming pong salamat at ang lahat po ng ito ay aming pong gagawin at patuloy na aalalahanin ang mga kabutihan na ginawa mo po sa buhay ko ng bawat isa sa amin dito po sa sangkatauhan. Ang sabi po ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians 11 verse 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo ng gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dinampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira siyon at sinabi, ito ang aking katawan, inihahandog para sa inyo, gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin, pasalamatan at kanin ng tinapay. Thank you, Lord. Habang hawak po natin ang kopa, matapos maghapunan, dumapuntin siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo, tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin pasalamatan at inumin ang kopa. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan at walang sawang patuloy po namin tinatanggap ang mga biyaya na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo sa buhay po ng bawat isa sa amin, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Walang sound system. Maraming salamat po, Pastor Wilfred. At ngayon naman po ay darako na tayo sa ating pinaka-exciting part ng ating gawain, ang pakikinig ng salita ng Diyos na pangungunahan sa atin ng ating mahal na pastor, Pastor Mario Albelda. Pastor. Thank you. Magandang hapon po sa ating lahat, ang mga magaganda at mga Amen. kasama natin ngayong hapon. Praise God. Ngayon po ay pangilan na ba? Ika-4 o ika-3 linggo? I think 15, 20. Pangatlo, no? Linggo ng buwan. This month ay tayo po nagpasimula ng panibagong series ng ating pag-aaral. And tayo po ay patuloy na magtiwala sa Panginoon for the many learnings that we will be receiving from His Word. Tayo po manalangin. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo sa hapong ito. Nagpapasalamat sa patuloy na buhay na ibigay mo sa amin upang kami patuloy na makatanggap mula sa inyong mga salita na siyang magsisilbing gabay at patnubay ng aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na lubos sa aming maunawaan ang inyong mga salita sa hapong ito at hindi lamang maunawaan but for us, Lord God, to be able to apply this in our lives. We thank you, Lord, for giving us the faith, Lord, na pinagkaloob mo po sa amin. Ngunit ang pananampalatayang ito ay meron kaming tungkulin at responsibility to make it grow, Lord God, as we continue to trust and obey you in our lives. We thank you and praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So tayo po mga kapatid ay nagpapatuloy sa ating book study at sabi nga natin maybe we'll be able to finish the book of James sa loob ng mga 3 buwan, up until May. And I don't know with you, pero sana po ay nag-enjoy tayo from the learning that we have receiving, Lord, that we have been receiving from this book. Alam niyo, ito po ang kagandahan ng pag-aaral na ito sapagkat ang pagtalakay ni Santiago, ang kanyang sulat that was given, sent to the Jewish believers during the time,
ay upang sa ganoon sila po ay matuto sa kanilang buhay bilang isang mananampalataya. At ito ang kagandahan sapagkat kung si Apostle Pablo ay nagtalakay ng mga tinatawag na mga theological issues ng pananampalataya, si James naman ay binigyan niyang pansin ang tinatawag na practical application of theology. No? Papaano ba natin ito may sasagawa? And if you will remember doon po sa chapter 1, ay ang maganda ang bungad, ano? Kasi sabi nga po, yung nung panahon na ito, ang mga Hudyo o ang mga mananampalataya were experiencing severe persecution. Ibig sabihin, during that time, hindi madaling maging born again. Kasi doon, pagka maging born again ka, ito ay nangangahulugan na yung buhay o kamatayan. Hindi katulad ngayon, sabi nga nila, ang dali, no? Para bang napaka-easy. Well, sabihin natin pinadali ng ating Panginoon, Jesus Christ made it simple for us, pero ang challenge ay paano natin mapapanatili at paano tayo mananatiling maayos at mabuti bilang isang mananampalataya. Sa chapter, of course, nung pangalawang linggo ay tinalakay din natin ang kahalagahan of doing the Word of God. Hindi pala sapat na tayo ay nakikinig lamang, kundi dapat isinasagawa natin, no? Sabi nga dito nababasag yung ating paniniwala na akala natin hanggang pakinig lang tayo, kundi dapat pala ay nandun yung kahalagahan o aspeto ng ating pagsunod. And of course, last Sunday ay inaral din naman natin ang tungkol sa importance of not showing partiality. Ibig sabihin, tayo pong lahat ay nilikha ng Diyos na pantay-pantay at pare-pareho, kaya nga walang mahirap o mayaman sa gawain ng Panginoon. Na hindi porkit mayaman, bibigyan mo ng atensyon at pag mahirap, babaliwalain mo. Dapat pantay-pantay sapagkat si Lord ay walang favoritism. Amen ba? Kaya sa House of Refuge, ganun din. Walang mayaman o mahirap. Lahat tayo ay pare-pareho at pantay-pantay sa harapan ng ating Panginoon. So this afternoon, napakaganda ng ating pagpapatuloy sa chapter 2. Sapagkat sa chapter 2, ay we will be learning from James chapter 2 verses 14 to 26, and James talk about our faith. Hindi lamang ang pagharap sa mga pagsubok, hindi lamang ang pagsasagawa ng salita ng Diyos, at hindi lamang tungkol sa partiality. But this time, ang topic ni James is about our faith, tungkol sa ating pananampalataya. Well, we have been saying na ang pananampalataya ay importante. Ngunit, ang pananampalatayang ito ay hindi dapat manatiling pananampalataya lamang. It has to produce fruit, no? Kinakailangan ito ay magbunga sa ating mga buhay na sa pamamagitan nito, ang pananampalataya natin ay magkakaroon ng application o paggawa. Kaya ang ating topic this afternoon is about faith, not only faith, but faith that works. Ang pananampalatayang gumagawa, ang pananampalatayang gumagalaw, ang pananampalatayang aktibo. So, hindi na natin ito babasahin ng tuloy-tuloy ngayon kasi hihimayin natin ito verse by verse, kaya nakaplansya na rin siya doon sa ating mga slides. So, mamaya makikita natin ito mga talatang ito at mababasa natin ito. No? Alam nyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sa ating henerasyon, at sa ano bang tawag natin dito, 21st century, no? One of the greatest dangers sa ating Christian life ay yung pong tinatawag na deception. It is not actually persecution, hindi ho yung mga problema o kahirapan o karamdaman, but one of the greatest dangers in our Christian life today ay yung pong deception o pandaraya o pagkakaroon ng kasinungalingan. And in fact, this is not
this is actually a deception coming not from the others, not from the external, but yung tinatawag po nating self-deception. O yung bang pagkakaroon ng paniniwala sa ating mga buhay na okay lang tayo, okay lang ang faith natin. Basta born again tayo, okay na. No? Biyahing langit na tayo. Mga kapatid, may katotohanan yon. Ngunit, hindi yon ang kabuuan ng ating Christian life. So this afternoon, hindi po tayo dapat magpadaya. But rather, we have to face the reality and the facts and the realities of our faith today. Kasi marami po mga tao nagsasabi na, I have faith in God, di ba? Meron akong faith kay Lord. No, nananampalataya ako, naniniwala ako kay Lord. Kasi I am a Christian. No? We hear those people, no, kahit hindi sila umatin ng simbahan o ng mga fellowship, sinasabi nila na meron akong faith kay God. No, ako ay isang mananampalataya. But here, makikita po natin maya-maya na si Santiago were asking those people, may pananampalataya nga kayo, naniniwala nga kayo sa Diyos. Ang tanong ni Santiago, yan bang pananampalataya na meron kayo o pananampalataya ninyo sa Diyos ay totoo? Yan ba ay real? Yan ba ay hindi imitation? Yan ba ay hindi peke? Totoo bang pananampalataya ang meron kayo sa Diyos? Because according to James, hindi lahat ng paniniwala at hindi lahat ng pananampalataya ay nakapagliligtas. No? Mababasa natin yan mamaya, no? Sinasabi ni James, may pananampalataya ka, pero patunayan mong totoo ang pananampalataya mo. And perhaps that is the challenge that is also being posed, no, before us today. If you say na ikaw ay isang born again, you have faith in God, you believe in God, you are a Christian, ang tanong, totoo ba ang pananampalataya mo? No, kasi meron po sa panahon natin ngayon at sa panahon din ng mga unang Kristiyano noon, there is this kind of faith that is empty. Walang laman. Useless, no? Wala itong laman, walang saysay. At sabi ni James, ito ay pananampalatayang patay. But there is also a kind of faith that is active, alive, and transforming. No? Kung merong patay, merong walang laman at walang kabuluhang pananampalataya, there is this kind of faith na buhay, aktibo, at nagpapabago ng ating mga buhay. So mga kapatid, this afternoon we will try to understand and examine from the Word of God yung mga katotohanan tungkol sa pananampalataya. At hindi lamang pananampalataya, kung yan bang pananampalataya na yan that you have received and that you have been living for ay totoo at buhay na pananampalataya. Kasi baka mamaya, yung palang pananampalataya mo, hindi buhay. Yung palang pananampalataya mo, sabi ni James, baka patay na pananampalataya. So we'll try to examine ano ang mga katangian ng buhay na pananampalataya. Ano ang mga katotohanan tungkol sa patay na pananampalataya. Una po, makikita natin from verses 14 to 17 na si Santiago have discussed, no, he tackled on the reality, no, sa isa pong katotohanan na merong tinatawag pong patay na pananampalataya. So whether we like it or not, mga kapatid, no, nandoon ang katotohanan na sabi sa Bible. Pag hindi natin ito tinanggap at talagang inexamine ang ating mga sarili, we might be facing this kind of reality, having a dead
faith. Ang sabi po rito sa verse 14 to 17, mga kapatid, no, kausap niya yung mga Hudyong mananampalataya. Ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya na patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi ng pananampalatayang meron ka? Sa verse 17, sabi niya, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Naintindihan po ba natin mga kapatid, no? I'm sure ito ay isang self-explanatory na statement that was given by James. Ang sabi niya, merong mga taong nagkiklaim na sila ay may pananampalataya. May mga taong nagsasabing sila ay naniniwala at buo ang pananampalataya sa Diyos. Ngunit pagdating sa panahon na merong lumapit sa kanila na may pangangailangan, at ang sabi dito ni Santiago, hindi lamang ipanalangin ng mga taong may pangangailangan, ngunit kung hindi naman natin sila binibigyan ng kanilang kailangan, ano ang silbi ng ating pananampalataya? Mga kapatid, we notice from these verses, no, sa verses 14 to 17, that James is not talking about someone who has faith, but he is actually referring to someone who claims to have faith. No, hindi ho niya tinutukoy lang dito magsasabi na may faith ako, kundi sabi niya, meron akong matinding pananampalataya sa Diyos. Kaya nga tinalakay niya ang dalawang illustration, ang dalawang contrasting illustration. Ang ibig pong sabihin mga kapatid, ang ating pananampalataya para maging buhay at hindi patay ay kinakalang mapatunayan sa pamamagitan ng ating paggawa. Verse 17 tells us that words without any action are empty, and faith without work is useless. Amen po ba? No? Na ang atin daw pong pananampalataya para hindi maging patay ay tiyakin natin na ang pananampalatayang ito ay merong kasamang pagkilos, merong kasamang paggawa, at merong kasamang application. Hindi raw po puro salita, hindi daw puro prayer. Ang pananampalatayang totoo ay napapatunayan natin sa pamamagitan ng ating gawa. Kaya marami pong mga tao today, mga so-called born again, na ang pananampalataya very active sa loob ng simbahan, pero paglabas sa realidad ng buhay ay wala kang makitang bunga sa pamamagitan ng kanilang paggawa. Kaya nga sabi ni Santiago sa verse 16, ano pang silbi ng pananampalataya mo? What good is that you say you have faith in God, na sinasabi mo may paniniwala at pananampalataya ka sa Diyos, pero wala kang pagtulong na ginawa doon sa kapwa mo na may pangangailangan. Tandaan po natin mga kapatid na ang isang faith that does not move your hands actually has not touched your heart. Kapag ang pananampalataya daw natin ay hindi nagbunga ng paggawa o ng pagkilos, hindi daw ho ito talaga mula sa ating puso. So dapat po mga kapatid, para matiyak natin na ang ating pananampalataya ay hindi patay, we have to see to it na ang pananampalatayang ito ay gumagawa. Amen po ba? No? Alam nyo, sa paligid natin everyday, we see a lot of people who are
in need. No? And most of the time, napakadali para sa atin na i-disregard ang mga taong nangangailangan. No? Meron tayong pwedeng sabihin, ay, baka bahagi ng sindikato or what. Pero ang bottom line dito is that kinakailangan yung faith natin must be expressed. Kinakailangan mapatunayan, maipahayag natin ang pananampalatayang ito sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Una, sa ating pamilya, ikalawa, sa ating spiritual family, at ikatlo, sa mga tao na nakapaligid sa ating mga buhay. Meron hong realidad na ang pananampalataya natin ay pwedeng maging ituring na patay kung ito ay hindi gumagawa. Pangalawa, hindi lamang ang realidad ng dead faith, but there is also the evidence of a living faith. Ngayon, buhay na ito. No? Ano ba ang mga katangian ng buhay na pananampalataya? In verses 18 to 20, ang sabi po rito ni Santiago, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Verse 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalataya? Ano yan? Kung walang kasamang gawa. Ang tindi ng mga binibitiwan dito, no? Talagang parang ano to, hard teaching sa mga unang mananampalataya. And this is actually what we also needed today. Ay hindi lamang tayo mag-uusap about blessings, about heaven, about healing, but we have to talk about our real faith. Ang pananampalataya ba natin ay buhay o patay? Dito sinabi ni James sa mga Kristiyano noon that you have to understand na hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa. But James rather is telling them na ang totoong pananampalataya must be visible. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, mga kapatid, ang sabi ron, ang pananampalataya o ang kaligtasan, we have been saved not by our own good works. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating gawa, kundi sa ating paniniwala o pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Pero dito po binabalanse ni James. And James is telling us today that faith is not enough, no, sa ating Christian life. Yes, we have been saved by faith, ngunit ang pananampalatayang ito, this faith that we have received from God must be visible. No, dapat daw, mga kapatid, ito ay makita ng mga tao. Because generally speaking, faith is invisible. Wala ka naman pwedeng maging batayan ng pananampalataya. Hindi mo pwedeng sabihin na, pag ganito siya, strong ang faith niya. Wala. But it becomes visible, bagamat ito ay hindi nakikita, pero maaari mong makita ang pananampalataya ng isang individual sa pamamagitan ng kanyang paggawa. Are you getting it? Hindi mo makikita to sa pamamagitan kung gaano siya ka-espiritual. Ang kanyang pananampalataya ay magiging visible sa pamamagitan ng kanyang paggawa. We cannot see faith directly, but we can see its evidence. Makikita natin ang ebidensya ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga paggawa.
And James continued to says, no, sabi niya, okay, may faith ka. Pero sabi ni James, alam mo ba na mga demonyo, meron ding pananampalataya sa Diyos? Di ba? In fact, sabi nga ni James, tama yung theology ng mga demonyo. They believe in God. They believe on the existence of God. Naniniwala ang mga demons sa Diyos. In fact, nanginginig pa nga sila sa Lord. Pero, ang kaibahan lang, ang mga demonyo hindi maliligtas. So, ibig sabihin, kung sinasabi mo may faith ka, may faith din ng demons. Pero ang demons hindi masasave. Pero, ang sabi dito ni James, hindi lang sapat ang faith. Dapat yung tamang paniniwala. No? Sabi rito, right belief is not enough. There must be a right response. No? Meron dapat kung papaano, no, tinanggap natin ang pananampalatayang ito that we have received from God. Okay yan. Pero dapat yung pananampalatayang tinanggap natin, meron din itong pagtugon. Ano ang pagtugon? Ito ay ang ating pagsunod sa naisin at kalooban ng Diyos para sa atin. Because people today, maraming alam na verses sa Bible, umaattend ng simbahan, iba-ibang seminar, no? Maraming alam na doktrina, pero marami din tao, their lives remain to be unchanged. So mga kapatid, ang pananampalataya ay makikita natin hindi sa magical na pamamaraan, kundi sa pamamagitan ng kanilang paggawa. Intellectual belief is not enough. Saving faith involves trust that transforms life. Kasi ang demonyo, ang tawag dito, intellectual belief. Alam ng demons may Diyos. No? Alam ng demons si Lord powerful. Parang tayo din. Intellectually, pwede nating kilala sa Lord. Oh, all-powerful siya. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay ganito. But it says here, it's not enough. Hindi sapat yung ating intellectual na paniniwala. Dapat ang ating paniniwala at pananampalataya ay may kasamang pagtitiwala sa Kanya na naghahatid ng pagbabago ng ating mga buhay. So we have the reality of a dead faith and the evidence of a living faith. Pangatlo, tingnan po natin ang example ni Abraham. In verses 21 to 24, ay sinight ni James ang tungkol kay Abraham. Ano ba ang nangyari kay Abraham? Verse 21, hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Verse 24, diyan niyo makikita na itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Hello, nakakaintindihan na ba tayo? No? Ngayon, para patunayan ni James yung kanyang sinasabi, in-illustrate niya, no? Binalikan niya si Abraham. No? Sabi rito, itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham hindi lang dahil sa kanyang faith, kundi dahil sa kanyang pagsunod, dahil sa kanyang paggawa. No? In fact, no, makikita ho natin sa buhay ni Abraham ang dalawang matinding pangyayari sa kanya. Una, di ba in Genesis chapter 15 verse 6, nangako ang Diyos kay Abraham at ang sabi po doon ay
pinaniwalaan niya ang pangako ng Diyos. He believed God, and because of that, he was counted as righteous. Nung ipinagkaloob na ng Diyos sa kanya ang pinangakong anak in Genesis chapter 22, hiningi naman ng Diyos na yung anak na ibinigay sa kanya ay i-offer niya. Siguro kung tayo si Abraham, pwede nating sabihin na, Lord, bakit naman ibinigay mo tapos binabawi mo? Pero anong ginawa ni Abraham? Pagkatapos na sabihin sa kanya ng Panginoon na ihandog mo sa akin ang iyong anak na si Isaac, ang sabi sa Bible, the next day, early morning, nagsimula silang umakyat ng bundok upang ihandog ang kanyang anak. Ano makikita natin? Hindi lamang naniwala at nanampalataya si Abraham sa Diyos, kundi pinatunayan niya ang kanyang pananampalataya. Saan? Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. Kaya makikita natin mga kapatid that from the life of Abraham, in Genesis 22 verse 22, that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Hindi ho sapat na may pananampalataya ka kung ito naman ay walang kasamang pagsunod o paggawa. Magiging ganap ang ating pananampalataya kapag ang pananampalatayang ito ay gumagawa o ito ay sumusunod. Pang-apat, sa verse 25, pagkatapos ni Abraham, in-illustrate din ni James. Sino? Si Rahab. Naalala niya pa ba si Rahab? Naalala niya pa ba si Rahab? No? Sa verse 25, ang sabi ni James, gayon din si Rahab. No? Pagkatapos niyang i-illustrate si Abraham, ngayon naman si Rahab. Ang sabi ni James, si Rahab ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila ay makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya ay tinuring na matuwid. Naalala niyo ba, di ba? Noong ang mga Israelita is about to conquer the land, the promised land that God has promised to them, kinakailangan nila mag-send ng espiya. Kaya lang, doon sa kanilang pag-espiya, natiktikan din sila ng mga kalaban. And so, tumakbo sila at napunta sila sa bahay ni Rahab. Ang sabi sa Bible, si Rahab ang kanyang profile, actually, siya ay isang Gentile. Isa siyang hentil. At masama, hindi maganda ang kanyang nakaraan. No? In fact, hindi pa nga niya nakaraan. Hanggang ngayon, hanggang nung panahon na yun, ginagawa niya. He was actually a prostitute. Pero si Rahab, sa kabila ng kanyang pagiging prostitute, sa kabila ng kanyang pagkakaroon ng hindi magandang kabuhayan, ang sabi po rito, she believed in the God of Israel by risking her life to protect the spies. Siya ay nanampalataya sa Diyos ng Israel. Pero ang pananampalataya niya, hindi lang salita, hindi lang by words. Ang pananampalataya ni Rahab ay napatunayan by risking her life. Inoffer niya yung bahay. Ginaid niya pa paano makakatakas ang mga espiya para hindi sila mahuli at mapatay. So by risking her life to protect the spies, and what happened? 'Di ba? Ang sabi sa Bible, si Rahab ay itinuring na matuwid. In fact, kasama siya sa linya ng mga taong may pananampalataya katulad nila Abraham. So na po makikita natin dito that true faith is not about our background. Kahit na pangit yung background ng buhay mo, hindi ibig sabihin hindi ka pwede magkaroon ng totoong pananampalataya. Remember mga kapatid, it's not about our background, but it is about our obedient response.
Kahit hindi maganda ang naging buhay mo, pero you believe in God and you are willing to obey, no? Handa mong tugunan ang inuutos ng Diyos sa iyo. 'Yon ang mas mahalaga sa kanya. And number 5, ang isang panuntunan o principle that we can learn from this James chapter 2 verses 14 to 26 is that faith without works is dead. Ang pananampalatayang hindi gumagawa ay patay. Tingnan po natin, sabi sa verse 26, as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead. Patay ang katawang walang espiritu, at gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Mga kapatid, makikita ho natin dito na ang isang katawan, no? Sabi nga po, ang ating katawan when we die, ito ay naiiwan, no? This has been our vessel. Pero pag namatay na ho tayo, humihiwalay na yung espiritu natin. And a body without breath, pag hindi na huminga, patay na ho ito. And it is the same thing, no? With our faith. A faith without works is dead. Oh, it is the same. Kapag wala ng buhay, hindi na gumagawa, wala ng ebidensya ng buhay. At kapag wala ng action, wala na ang katunayan ng pananampalataya. It is the same. The same principle. Pag wala ng buhay yung katawan natin, wala ng proof of life. Ang pananampalataya natin, pag hindi gumagawa, wala rin namang katibayan ng pananampalataya. And remember, na ang isang patay ng pananampalataya, a dead faith, is a useless. Walang katuturan. Ang isang pananampalatayang patay ay isang pananampalatayang walang katuturan. So, we have learned today 3 kinds of faith. Una, dead faith. Sabi natin, ang dead faith ay puro salita. Pagpe-pray kita, God bless you, brother. May God help you. Words only, no action. And therefore, there was no change. Meron palang demonic faith. Ano ang demonic faith? Intellectual belief. Puro nasa isip lang. Alam mong may Diyos. Naniniwala ka na may Diyos. But you don't surrender. You don't obey. That's a kind of a demonic faith. And lastly, a living faith. Isang buhay na pananampalataya. Ang buhay na pananampalataya is evident in trusting God. No, nagtitiwala tayo sa Diyos. And it is being expressed by our works. Gumagawa ang pananampalataya natin. And of course, ito ay naghahatid ng pagbabago o transformasyon sa ating mga buhay. Remember that true saving faith, ang totoong pananampalatayang nakapagliligtas ay ang pananampalatayang gumagawa. Ito ang pananampalatayang gumagalaw. Ito ang pananampalatayang marunong sumunod. Let's pray. Lord, marami pong salamat for teaching us today about faith that works. Nawa po, Panginoon, ang bawat isa sa amin are able to understand and receive, Panginoon, ang mga katotohanan ito na hindi lamang manatiling intellectual information sa amin, but Lord, for us to be able to apply it sa aming mga buhay. Na huwag kaming magpadala sa aming mga sarili, kundi, Lord, dapat naming makita at dapat naming isagawa na ang pananampalatayang ito ay naghahatid ng bunga, ang bunga ng pagsunod at ang bunga ng paggawa ng mabuti sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Let's see to it. Let's see to it that our faith works. Gumagawa ang pananampalataya. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor. Marami pala ang kinds ng faith. At doon tayo dapat sa living faith. Salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe ngayon. At susunod naman ang ating gawain.
ay prayer for you, PGs, na papangungunahan sa atin ng ating beautiful sister, Sister Fe. Good afternoon. Mayong Udto, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kinabahan ako dun. Living faith, Lord. Na may Hallelujah. kasamang gawa. Amen. Yes, yes. Lead me, Lord. Amen. Ang lalim nun, Pastor. Thank you. Thank Yeah. you. Parang nagmuni-muni talaga ako at Medyo tinatanong nahirapan ako, pero kailangan natin malaman na ang pananampalataya natin dapat buhay at gumagawa. Yes. Kaya nga, tinatanong ko sa sarili sinasabi mo, am I living the faith? Thank you, Pastor, again. Thank you, Lord, sa wisdom na binigay sa iyo, Pastor. And sa muli, mga kapatid, ibabalik ko po ang ating gawain ngayon, ang ating pong persecuted Christian ng Mozambique. Ito po talagang research ko talaga at talagang kailangan talaga nila. Matindi din yung faith nila. At basahin ko po, ang Mozambique ay isa sa mga bansa sa Africa pala to, kung saan pinakamabilis na tumitindi ang persecution ayon sa 2026 World Watch List. Ang karahasan dito ay nanatiling extreme dahil sa grupong kaanib ng mga Islamic State. At target po sila ng attacks, hindi lang ito bansa, gera, sinasadya ng mga militanteng sunugin ang simbahan, loobin ang mga bahay ng mga Kristiyano at pilitin silang itakwil ang kanilang pananampalataya. At noong huling bahagi ng 2025 at nitong February po, 2026, may mga ulat na ang mga Kristiyano ay pinugutan ng ulo at ang mga nayon ay tuluyang nilisan. Ghost town na po ang nangyari dahil sa takot. At libu-libong pamilya ang takbo ng takbo. Internally displaced sila. Marami ang nawala ng sakahan, kabuhayan, kaya bukod sa banta ng bala, tinitiis din nila ang gutom at sakit gaya ng kulira. Grabe, kawawa ang mga kapatid natin. At dahil po dyan, ang mga extremists ay nagnanais na magtatag ng isang Islamic caliphate sa Hilaga. Ang presensya ng ating mga Kristiyano at simbahan doon ay nagsisilbing hadlang sa kanilang layunin dahil ang ating mga kapatid doon ay nananatiling, hallelujah, matatag sa kanilang identity kay Kristo sa gitna ng pressure. Hallelujah! Kaya mga kapatid, sabayan niyo akong ipanalangin ang ating mga kapatid sa Mozambique. Let us all pray together. Hallelujah! Hallelujah! Panginoong Jesus, Lord, lumalapit kami sa inyong trono ng biyaya para sa aming mga kapatid sa Mozambique. Particular na po sa Cabo Delgado. Hallelujah, sa gitna ng karahasan at takot, Lord, naway maramdaman nila ang iyong yakap na nagbibigay ng kapayapaan, higit sa lahat ng pag-uunawa. Protection, Lord, maging kanlungan kanila laban sa mga nanggugulo at nagnanais ng masama. Takpan mo sila ng iyong mga pakpak. Hallelujah. And Lord, kahit nawala ang kanilang ari-arian o mga simbahan, huwag mag-ugat ang kanilang pananampalataya. Hallelujah. Give them the supernatural strength, Lord, to stand firm in their identity in you. Comfort them para mawala ng comfort them, Lord, ang mga nawala ng buhay at mga pamilyang nagtatago sa kagubatan. Hallelujah, punan mo ang kanilang puso ng pag-asa, Panginoon. Idama mo sa kanila
na hindi sila nakakalimutan ng buong katawan ni Kristo. Hallelujah. Peace for the enemies, Lord. Tipuin mo ang mga puso ng mga nag-uusig sa kanila. Transform their hearts through your love, Jesus. Gaya ng ginawa mo kay Saul. Hallelujah. Gamitin mo rin kaming narito sa iyo upang maging boses nila at maging tapat sa panalangin para sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you. Maraming salamat, Sister Fe. At ngayon naman po, tayo ay darako na sa ating tithes and offering na pangungunahan sa atin ni Sister Daisy Salvador. Salamat, sis. Tayo naman ay dadako sa ating offering, tithes and offering natin. Basahin po yung Proverbs 3:9. Sabi niya, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Kaganda ng verse na ito. Ito yung talatang nagpapaalala sa lahat na kung ano yung meron tayo, pera man, lakas man yan, oras o talento, ito ay galing sa Diyos. Ito yung sinasabi na first fruit, sabi nga niya na kailangan ibig sabihin ay ibigay natin sa Panginoon yung unang bahagi ng ating mga na nakukuha o nakakamit. Kaya minsan, kung tayo ay magbigay ng sobra, hindi naman ibig sabihin mali yun. So, kung ano yung nasa ating puso, ay yun na ibigay natin. Hindi naman kailangan pino-force tayo na kailangan ibigay mo lahat. Ang importante, ang mahalaga, yung sabi nga nila, ay marunong tayong magbigay at ibalik sa ating Panginoon kung ano yung nararapat para sa Kanya. Yes, sa hapong ito, ating ipag-pray ang ating mga tithes and offer. Panginoon, salamat po ulit sa pagkakataon, Lord, na sa dami ng blessings na pinagkaloob mo, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon, lalo na po dito sa House of Refuge, Panginoon. Ang aming pamilya, Panginoon, ay yun, ay isang blessing na po, Lord. Ang aming mga pastors and leaders, Panginoon, ay yun napakalaking blessing, lalo na sa aming mga mahina, Panginoon, sapagat nandyan sila na nagbibigay ng aming kalakasan, Panginoon, nang dahil sa iyo, Panginoon, sila ay nagbibigay sa amin ng aral. Panginoon, salamat po, Lord. Patuloy po kami nga humihingi sa iyo, Panginoon, ng gabay sa araw-araw, Lord. At hinihiling din namin sa iyo, Panginoon, na nawa, Panginoon, na ang aming mga handog, maliit man o malaki, ay patuloy mo pong i-bless, Panginoon. Alam namin to, Lord, ng aming mga inahandog ay mula lahat sa iyo, Panginoon, sapagkat lahat na ito ay nagmula sa iyo. Panginoon, hinihiling din namin, Lord, na sa aming araw-araw na trabaho ay patuloy mo pong i-bless, Lord, upang sa ganon, makapag-abot din po kami, makapagbigay din po kami sa mga taong nangangailangan, Panginoon. Muli, Panginoon, sa hapong ito, hinihiling namin, Panginoon, na lahat ng aming alay, Panginoon, ay patuloy mo pong i-bless, Lord. Patuloy mo pong biyayaan, Panginoon. At nang sa ganon, Panginoon, kami po ay makakapagbalik sa iyo, Panginoon, ng aming mga aalay sa iyo, Panginoon. Lord, muli, Lord, sa hapong ito, walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Kaya po, Lord, binabalik din po namin sa iyo to, Lord. Kaya po, Lord, hindi po kami magsasawa at kailanman, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, na hindi mo kami pinapabayaan. Kaya patuloy yung blessing sa aming mga buhay. Muli, Lord, sa hapong ito, natas namin to, Lord, na i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Maraming salamat. Sister Daisy? Yes, para po sa ating mga kasama sa Taiwan, you can give
your tithes and offering para kay Kuya Yuchang, or pwede niyang pick up or i-deposit niyo sa kanyang account. And sa Philippines po, pwede tayong mag-send kay Sister Marilyn Almahar sa 096161211030 via GCash. At ganun din po sa ating kapatid sa Cebu, sa Alegria, ay kay Sister Celedrina. Yes, God bless po para sa mga cheerful and faithful giver. Thank you, Sister Daisy. At para naman po sa ating closing prayer and prayer for the nation, pangungunahan po tayo ng ating Sister Grace Sue. Magandang hapon po sa ating lahat, and very striking na naman ang ating mga natutunan. Palakpakan po natin ang Panginoon at palakpakan natin ang ating mahal na pastor, mga leaders at tayo mismo sarili natin, leaders ng mga tahanan na doers of the word. Ang ganda ng pagkabigay ng ating mensahe ng Panginoon. So ngayon, tamang-tama din na magkaroon din tayo ng panalangin sa iba't ibang mundo, sa iba't ibang mga bayan, ibang bansa. Kaya tayo po ay manalangin para sa kapayapaan ng mundo, sa kapayapaan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, ikaw ang hari ng bansa. Ikaw ang may hawak, o Diyos, ng kasaysayan, kasayahan, at mga pinuno na binigyan mo ng magandang kinabukasan, and bawat lahi, o Diyos, ay humihingi, Lord God, ng gabay sa iyo. Panginoon, sa aklat ng Psalms 2:8, hingi namin, Lord God, ang lahat ng mga bansa, Lord God, bilang iyong mga mana. Lord, dalangin namin, o Diyos, na ang kapayapaan ng mga bansa, kahit may mga kaguluhan man, Lord, ikaw ang hahawak at ikaw ang hihinto, Lord God, sa kaguluhang ito. Hipuin mo, o Diyos, ang mga leader upang piliin ang kapayapaan kaysa kaguluhan. Hallelujah. Damang-dama namin, Lord God, ang mga pangbubuli ng mga malalakas at maliliit. Pero ikaw ang Diyos na humawak, ikaw ang gumawa ng kaligtasan para kami ay mapabuti sa iyong harapan. Ang kapayapaan, Lord God, ng mga bansa at kaguluhan na aming narinig, Lord, pagharian mo sila ng mabubuting gawa, Lord God, sa pamamagitan ng kapayapaan, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Patuloy din kaming magdadasal, Lord God, sa kaligtasan ng kaluluwa na hindi pa tumanggap sa iyo. Bawat buhay, Lord God, ay importante sa iyo. Mula sa silangan hanggang sa kanluran, Lord God, ipadala mo ang iyong mga manggagawa sa mga lugar na hindi naabot ng iyong salita at ebanghelyo, Lord God. Buksan mo ang kanilang puso, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nagamitin mo, Lord God, lahat ng online, Lord God, kahit online worship, Lord God, underground church. Nakita namin, Lord God, ang transformation ng aming mga paniniwala at aming mga puso, Lord God, na may dahilan kung bakit nagaganap ito, Lord God, ang online worship. Lord, hipuin mo ang mga pinuno. Bigyan mo sila ng takot sa iyo, Lord God, at karunungan na magmamalasakit sila, Lord God, sa kanilang mga nasasakupan. Lord, idalangin din namin na palakasin mo ang mga iglesia, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nawa, Lord God, na patuloy mo kaming bigyan, Lord God, ng tapang at lakas. Na bukas po ang aming mga puso sa lahat ng kaligitnaan at mga pagsubok, Lord God. Mga paghihirap,
mga anumang mga dahilan sa buhay, Lord God, hindi ito mahihinto, Lord God, dahil po meron po kaming nadaramdam na takot bagkus, Lord God. Patuloy po kaming lumalaban sa aming paniniwala, Lord God, na Ikaw ang Diyos, Ikaw ang hari, Ikaw ang ngayon, magpakailanman sa aming mga buhay. Kaya dalangin namin, O Diyos, na ang mga bansa, Lord God, ang mga bansa na mga matatapang, Lord God, gawin mo rin silang matatapang sa iyong salita, Lord God. Ikaw ang maghari ng kapayapaan at ikaw ang hihinto sa mga alitan na yun dahil tinapos mo na po ang lahat at ikaw din ang magbibigay ng kasagutan sa lahat ng mga bangayan. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang lumikha sa amin, kaya kami ay karapat-dapat sa iyo lamang sumamba. Purihin ka sa aming mga panalangin ngayon. Nawa, Lord God, bibigyan mo ng kasagutan ang anumang mga hidwaan sa bansa. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat po, Sister Grace. At ngayon naman po para sa ating doxology and benediction, pangunahan po tayo ni Pastor Mario. Salamat, Sister Mildred. Mula po ngayon linggong ito at every Sunday, ay awitin natin tong awitin ito tungkol sa mission to continuously remind us na ang ating pong buhay bilang mananampalataya is not all about worshiping together, but doing the mission of God. So, atin po itong awitin at pagbalay-balayan bago po tayo dumako sa ating benediction. Sabayan niyo po ako sa pag-awit nito. Hanggat may isang nagugutom, hanggat may isang nauuhaw, hanggat mayroong mga pusong nagdurusat namamanglaw, hanggat mayroong naaalipin, sa layaw ay nalululong. Tayo ay mayroong gawain, tayo ay mayroong misyon. Hanggat may isang naulila, hanggat may isang nakapiit, may kapansan at napinsala, naging balot, nagkasakit, hanggat may isip at damdamin, naghahagilap ng tugon. Tayo ay mayroong gawain, tayo ay mayroong misyon. Hanggat ang kaniyang katarungan, pagpapala at pagmamahal, mangyari sa sandaigdigan at pangalan niya'y itanghal. Hanggat may luhang papahirin, hanggat may pagkakataon, tayo ay mayroong gawain, tayo ay mayroong misyon. Lord, nawa po ay patuloy na ipaalala mo sa amin na kami po bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano ay mayroong mission. Na hanggat mayroong mga taong nagugutom, hanggat mayroong mga taong naghihirap, may mga taong nalululong sa masasamang bisyo, may mga taong napagkakaitan ng katarungan. Lord, ang bawat isa po sa amin ay may misyon. Nawa, huwag namin ito makalimutan, Panginoon, na sa kabila ng mga kaguluhan sa aming kapaligiran, kaming lahat ay mayroong misyon na dapat gampanan sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, may you steer our hearts
Stir our passion, Lord God, to do the mission of God sa aming buhay. Thank you, Lord. Tayo po'y dumako sa ating benediction. Let us just worship. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong mga salita that we have received this afternoon. Salamat po, Panginoon, na ito ay magiging isang gabay, hamon at pagtuturo sa bawat isa sa amin. That, Lord, we have to examine our faith before you. Dapat namin tignan kung ang aming pananampalataya ay buhay na may kalakip na paggawa o pagsunod sa inyong kalooban para sa amin. Gabayan niyo po at basbasan ng bawat isa sa amin for this week, Lord God, that we are about to, Lord, have. Napakahirap ng buhay, pero salamat na mas malaki ang Diyos na aming pinananampalatayanan. Tulungan mo po kami na sa kalagitnaan ng mga krisis na ito, kami ay makapag-extend pa rin ng tulong sa mga tao na inyong ihahatid sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang lahat ng ginagawa ng aming mga kamay, ang aming mga trabaho, mga simple, maliliit na kabuhayan. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, at naniniwala kami na ang krisis na ito, Lord, in one way or the other, should not affect us, Lord God, because your kingdom economy is greater than the world economy, Lord God, that is before us. Marami pong salamat, nawa pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon, aming Ama sa langit. Panginoong Jesus, patuloy na ikaw ang siyang maging gabay ng aming mga buhay at banal na Espiritu. Lingapin mo ang bawat isa sa amin at bigyan kami ng karunungan sa lahat ng aming gagawin. Maraming salamat. We praise you and honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid, maraming salamat at araw-araw natignan natin ang ating mga sarili tulad ng sinabi ni Faye, check our faith. Check natin kung yan ba ay living faith, wag naman sana dead faith at wag lalong demonic. Demonic. God bless you, mga kapatid. God bless po. Thank you, Pastor. God bless you. Thank you, Mildred, for presiding our fellowship today. Thank you. Sa God bless. God bless po. Shalom, shalom, shalom. Bye! Mga prayer facilitator, meeting tayo tomorrow. Tsaka mga presider na din. Okay, thank you. Bye! Check the link.